Tungkol sa matching results, may resulta na ba sa ospital? Si Lola ay nagpunta sa iba't ibang ospital kamakailan. Kapag may nahanap na angkop na donor, maaari nang ayusin kaagad ng transplant surgery. Pagkatapos ng kompetisyon, magpapamatch din ako. Masakit daw ang pagkuha ng bone marrow. Hindi ako natatakot sa sakit. Ang gusto ko lang naman ay mabuhay ka ng matagal. Zhang Shengxia, mas gusto mong manalo kaysa sumayo ng may puso? Ang saya mo nga ay puro teknik lang. Walang kaluluwa. Alam mo ba para sa isang mananayaw, ito ay napakadelikado. Bakit? Shensha, ito ang sinuot ni Mama nung nanalo ako ng kampyonato. Ibinibigay ko ito sa'yo. Sana mahalin mong pagsasayaw. At sumayo ka ng masaya. Salamat, Mama. Isusuot ko ito. Ang damit mo ng panahon na iyon at ibubuhos kong lahat ng makakaya ko. Ma! Dumating ka ba para suportahan ako? Hello? Ikaw bang anak ni Lishuwe, si Lieko? Oo, ako nga. Sino ka? Ito ang Sanhang Hospital. Na-aksidente ang mama mo at kailangan siyang operan kaagad. Ano? Doktor, pakigawan na po agad ang operasyon kay mama. Pupunta na po ako ngayon. Huwag kang pumunta. Noong una, ayaw kitang sumali pero napumilit ka. Ngayon na sumali ka, tapusin mo ito hanggang dulo. Ayaw kong makita na pagtawan ako ni Zhang Rinmei. Hindi mo na kailangan akong alalahanin. Ma! Nang lakas loob ka pang akitin ng kuya ko, wala kang kahihiyan. Zhang Shengxia, naaksidente ang mama ko. Nasa ospital siya ngayon. Kailangan ngayon ng pang-operasyon agad. Pwede mo ba kong tulungan? Humingi ka ng tulong. Kailangan man lamang magpakumbaba, di ba? Pasensya na. Kasalanan ko lahat ang nangyari noon. Pakiusap. Iligtas mo ang mama ko. Pwede kitang pautangin. At pwede ko rin... Mga kalahok, bumalik kayo sa entablado. Sabayan niyong tanggalin ang mga maskara at pakita sa amin kung sino ang nagkamit ng pinakamataas na puntos. Congratulations, Zhang Shengxia! Nakuha mo ang titulo ng Mass Dance Queen Champion. Dito, hindi ko maiwasang purihin ka. Talagang anak ay nagmana sa ina. Mrs. Zhang, anong masasabi mo kay Shensha? Hindi ko talaga inaasahan na sa loob ng ilang araw lamang ang progreso ni Shensha ay ganito kabilis. Lubos na lang pa sa kanya nakarang antas. At ang kanyang pangunawa sa musika ay halos kasing galing ng sa akin. Sobrang proud ako. Sa pagkapanalo ko bilang Mass Dance Queen, ang pinakagusto kong pasalamatan ay ang aking ina. Sobrang binuhos niyang pagmamahal at sakripisyo para sa akin. Gusto kong sabihin sa kanya, salamat sa iyong mama. Mahal kita. Ang pinakagusto kong pasalamatan ay ang aking ina. Salamat sa iyong mama. Mahal kita. Anak, para sa mga salitang yan, lahat ng sakripisyo ay sulit na. Ngayon, tawagin natin si Ginang Zhang Rinmei sa entablado upang iabot ang tropeyo sa ating kampyon. Congratulations sa'yo. Magpalit ka na ng damit.
Huwag ka nang magpanggap. Wala lang mga tao. Ang butterfly birthmark na yan. Siguradong si Yiko yan. Paano to nangyari? Siya nga si Yiko. Si siyang pumalit sa pwesto ni Yiko bilang kampyon. Siyensya. Sa pagkakapanalo mo ng kampyonato, magiging maayos ng landas mo at hindi masasayang plano kung maliit na aksidente. Si Lieko ay talagang mabait sa'yo. Para sa pagpapagamot mo, isinasakripisyo niya ang kampyonato. Ito ang utang ni Zhang Renmei sa akin. Ang utang ng ina. Pero pagpatay ito. At saka, si Lieko, siya ay... Kung ganun, maghintay ka na lang. Maghintay ka na lang na siya mismo magiganti sa'yo. At pagkatapos, sa akin naman. Maghintay ka na lang na ang lahat ng ito ay malaman ng lahat. Maghintay ka na lang na hilahin niya ako pababa mula sa trono ng kampyonato at gawing parang aso na pagtawanan ng lahat. Hindi. Ma, pipiliin mo ba siya? O ako? Kailangan ko ba talaga siyang patayin? Ma, kapag wala na si Lieko, wala na akong alalahanin. Magiging reyna na ako ng ballet. Kapag umakyat na ako sa entablado na pinapanood ng lahat, isasama kita sa tabi ko. At pupunan ng lahat ng pagkukula at paghihinayang mo. Pagdating ng araw na iyon, sasabihin ko ang speech na ito ng buong puso at ipagmamalaki ko ito sa lahat. Okay ba yon? Sige. Pangako ko sa'yo, anak. Huwag ka nang magtanong pa. Yiko, sa finals ng Mask Dance Queen, ikaw ba yung sumayaw para kay Zhang Xingsha? Kung ayaw mo maputol ang gamutan ng nanay mo, itago mo sikreto na ito habang buhay. Paano nangyari yun? Mas magaling talaga siyang sumayaw kaysa sa akin. Pero nakita ko sa bewang na nanalo, yung may suot ng maskara, may marka ng paru-paro na kagaya sa'yo. Nagkamali ka ng alaala. Wala akong paru-parong birthmark. Nakita ko ito nung sumayaw ka. Nasa parte na ito. Pasensya na. Hindi ko sinadya. Nagkamali lang ako ng akala. Mag-ingat ka. Ma, ito. Ma, imamasahe kong mga binti mo. Sabi ng doktor, kapag masyadong matagal kang nakahiga, hindi ito makalas sa mga kalamnan mo. Sabi mo, kung malaman niya isang araw ng lahat ng panloloko lang, kung gaano kanya kamahal ngayon, ganon din kalaki ang magiging galit niya kapag nalaman yung totoo. Maghintay ka na lang. Maghintay ka na lang na siya mismo magiganti sa'yo. At pagkatapos, sa akin naman, maghintay ka na lang na hilahin niya ako pababa mula sa trono ng kampyonato at gawing parang aso na pagtawanan ng lahat. Yewin, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong iwan.
Nawala na sa akin ang entablado. Kapag iniwan mo pa ako, mababaliw na ako. Bitawan mo ako. Aalis na ako. Yawen! Yawen! Ma, anong nangyari sa'yo? Hindi mo ba alam na hindi kita iiwan? Ginawa mong maraming masasamang bagay, tapos umaasa ka pa na papatawarin kita? Managinip ka! Maghihintay ka lang. Kasama yung mahanalak na babae. Papunta tayo sa kulungan. Ma! 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 Lumayo ka! Magkumakan! Ma, anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Gusto ko lang mag-isa. Ma. Lumayo ka! Yeko, huwag mo akong sisihin. Ano man ang mangyari. Sadhana naging mag-ina tayo. Sama-sama nating tiisin. Huwag kang lumapit. Huwag! Ma! Masyadong delikado dyan. Bumaba ka na. Naisip ko na. Hindi ko kayang tapatan si Zhang Rinmei. Hindi mo rin kayang tapatan si Zhang Shengxia. Anong halaga pa ng buhay ko? Hindi ganito, Ma. Isa lang yung laban. May bukas pa tayo. Ma, mag-aaral ako ng mabuti para sumayaw. Mag-iinsay ako ng mabuti. Pupunta ako sa mas malaking entablado. Halika muna. Bumaba ka muna. Alam ko hindi siya pwede ka sa akin. Pwede mo akong sampalan ng pagalitan. Basta huwag mo akong saktan ang sarili mo. Ma! Huwag mo akong intindihin. Hayaan mo na lang akong mamatay. Ma! Lumayo ka! Doktor, kumusta ang anak ko? Hindi naman nanganganib ang buhay niya. Ngunit ang malupit na impact ay nagdulot ng permanenteng pinsala sa kanyang gulugo. Hindi rin siya pwedeng sumayaw. Hindi na siya pwedeng sumayaw? Ma, walang problema. Wala nang mas mahalaga pa sa'yo. Bukas, hindi na kita ipapagalit dahil sa pagsasayaw. Magkasama na tayo palagi. Ayos ba yun? Sige na. Handa na ba ang ICU? Oo. Tara. Kuya! Nanalo ko sa laban. Kuya! Ano nangyayari sa'yo? Zhang Shengxia, magkasama tayong lumaki. Pero nagbago ka na. Parang hindi na kita kilala. Parang hindi kita talaga naiintindihan. Lumayo ka. Siguradong si Lee ko ang nagbulo ng sikreto. Kailan mo ba balak kumilos? Kung hindi pa mamamatay si Lieko, malaman ng mga taong tungkol dito. Shensha. Nasira ang gulugod ni Lieko. Hindi na siya makakasayaw. Kaya mo na siyang mabuhay. Hindi na ito makatarungan. Ipapaalam ko sa lahat. Ikaw ang tunay na kampyon. Yang. Salamat. Pero ito isang kasunduan namin ni Zhang Shengxia. Noong una, nagpa siya akong magbigay. Ngayon, hindi na ako magsisisi. At saka, kahit ibalik pa niya ang korona ng best dancer sa akin, hindi ko na kayang bumalik sa entablado.
Nawasak na ang aking pangarap sa pagsasayaw. Tapos na ito. Siyensya, buksan mo ang pinto para kay Mama. Alam ni Mama na andyan ka. Huwag kang mag-alala, bumalik ako hindi para sa iba, kundi gusto ko lang makita ang lugar kung saan ka lumaki. Bakit ka pa nandyan? Kung malalaman ito ng lola ko at iba pa, madadamay mo ako. Hindi mangyayari yun. Pahintulutan mo akong makita ito, isang beses lang. Itong mga larawan mo noong bata ka pa. Itong larawan ng mga rulyo mo. Ang ganda. Hindi ko alam. Okay ka na ba? Kung sana noon, hindi ko kayo pinagpalit ni Yiko. Pero walang sana sa mundo. Anong ibig mong sabihin? Nandito tayo sa bahay ng mga Zhang. Maging maingat ka sa mga sinasabi mo. Siyensya. Si Mama ay nandito ngayon para magpaalam sa'yo. Ang personal na alitan ko kay Zhang Renmei hanggang dito na lang. Babalik na kami ni Yiko sa probinsya. Wala ngayon. Ikaw at ang pamilya Zhang, hindi na kami magkakaroon ng anumang ugnayan. Maging mabuti ka na lang bilang anak ng Zhang family at magpursige ka sa buhay mo. Lishue, hindi ka pa ba titigil? Ako at si Renmei magkasama na. Ang ginawa mong ito ay lalapit lang sa iyong sakit. Sa huling pagkakataon, samahan mo ako at malasing. Pangako, hindi na kita guguluhin. Iyawen, itong huling baso ng alak, inaalay natin sa ating dating pagmamahalan. Sakit. Oh, sobrang sakit. Okay ka lang ba? Iyawen, tutulungan kita. Renmei. Buntis ako. Ito ang anak mo. Pinipigilan mo pa ako? Walang hiya ka talaga. Ang pagmamahal mo ay marumi. Yung anak mo, hindi sa akin yan. Tumigil ka! Narinig ko ang lahat na sinabi mo kanina kay Siyensya. Anong ibig mong sabihin? Nagbabala ko sa'yo. Huwag mong sasaktan si Siyensya. Kung hindi, makikipaglaban ako sa'yo. Wala kang hiya. Dahil sa iyong galit. Pinalit mo ang anak ko. Pinabayaan mo siya magdusal sa mahigit 20 taon. At ngayon, pinalipas mo siya ng mahigit 2 dekada ng hirap. At ngayon, gusto mo pang dalhin siya sa mahirap na bundok na baryo? Ibalik mo si Yiko sa akin. Hindi ko hayaang magdusa pa siya sa'yo! Hindi ba si Siyensya? Ang anak mo rin, dahil lang ba siya lumabas mula sa aking tiyan at pinalaki mo siya ng mahigit ng 20 taon, sasabihin mo hindi mo siya kinikilala? Dahil mo siya yung anak ko? Hindi ko kasing kapal ang mukha mo!
Si Yiko at si Shengsha, pareho ko silang kukunin! Kakausapin ko si Shengsha at sisiguraduhin kong ayusin namin ang kanilang ugnayan bilang magkapatid. Lumayo ka sa amin hanggat maaari! Pa, anong sinasabi mo kanina? Gusto mong kunin si Lihiko? Shengsha, ito isang bagay na pagitan ng mga matatanda. Hindi ito tungkol sa inyo. Huwag kang mag-alala. Kayo pareho ay mabubuting anak sa akin. Paparituhin ko kayong dalawa. Paano mangyayari yun? Galit na galit ka kay Li Shuwei. Bakit hindi ka galit sa akin? Akong pumalis sa tunay ninyong anak. Bukod pa rito, si Mama, Lola, at si Kuya. Si Lihiko ang tunay nilang kamag-anak sa dugo. Ngayon na siya'y bumalik, ako'y mauwala na sa pamilyang ito. Ikaw, alam mo na ang katotohanan noon pa. At dahil sa iyong makasariling motibo, itinago mo ito hanggang ngayon! Magkasarili ako? Magkasarili ako at ito'y minana ko mula sa'yo at kay Li Shuwei! Anong sinabi mo? Nasaan ang mali sa sinabi ko? Noong mga panahong muntik na akong mamatay sa tiyan niya, naisip mo ba kahit minsan na iligtas ako? Nang ipagpalit mo kami ni Lihiko, ginawa mo ba ito para sa ikakabuti ko? Hindi. Ginawa mo ito dahil sa sarili mong mga dahilan. Ang sakit sa loob mo, ang dahilan kung bakit mo ako pinabayaan. Lahat para sa sarili mo lang, may kasalanan ka! Hindi ganoon. Ako'y nagmamahal sa'yo. Huwag mong gawing biro. Itinuturi mo akong kahihiyan. Ginamit mo ako bilang kasangkapan ng paghihiganti. Ngayon, malinaw na ang lahat. Gusto niya akong itapon. Wala kayong awang magulang. Gusto niya ipagkain sa akin. Wala kayong puso. Hindi kayo karapat-dapat na maging magulang. Kung may kahit konting konsensya ka, huwag mong kunin si Lihiko. Huwag mo siyang ipasok sa bahay na to. Hindi ko siya papayagan. Si Yiko, ibabalik ko siya. Ngunit sa bahay na ito, laging may lugar para sa'yo. Tinitiyak ko. Hindi ako naniniwala. Huwag mong gawin ito. Shengsha, bakit ngayon ganito na ang ugali mo? Bitawan mo ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang maniwala sa'yo. Shensha, Ayos ka lang ba? huwag mo akong hawakan. Wala akong amang tulad mo. Hayaan ninyong i-congratulate natin ang Swan Ward para sa ikatlong edisyon. Si Zhang Renmei! Pag nanalo akong muli, magiging pangalan ko nang nakaukit sa Swan Memorial. Zhang Renmei, Liu Yawen, kayong humarang sa aking pangarap. Papatayin ko kayo. Napatay ko ang ama ko. Karma to. Hindi. Hindi mo sinasadya. Ma, hindi ko sinasadya. Siya nagpilit maghanap kay Lihiko. Pinipigilan ko lang siya. I-report natin ito sa mga otoridad. Otoridad? Kung ikaw magsusumbong, mayroon pang pag-asa. May pagkakataon ka pang makaligtas. Wag na nating i-report. Kapag ipinaabot natin ito at lumabas ang balita, lahat ng mga reporter at media ay darating na parang mga ulol. Ang hinihintay ko na lang ang kahiya at pagkakakulong. Shensha! Huwag i-report sa pulis. Magiging dagdag na kasalanan yan. Basta maayos lang ang pagtago sa katawan. Walang ibang makakaalam. Anong sinasabi mo? Siya pa naman ang papa mo. Ano pa bang magagawa ko? Ay, kung ganon, mas mabuti pa mamatay na lang ako. Para matatapos na ang lahat. Shensha! Shensha!
Siyensya, dahil sa iyo, nagawa ko ng napakaraming kasalanan. Ito na ang huling pagkakataon na tutulungan kita. Sa mga susunod, kailangan mong mag-isa. Ma, anong ibig mong sabihin? Hindi mo na ba ako tutulungan? Tulad ng sinabi ko sa telepono, pagod na ako. Gusto ko nang umuwi. Hanggang dito na lang. Wala nang atrasan. Wala na akong magagawa. Hindi ko hayaan na may kumuha ng mga bagay na mula sa akin. Yeko, bumalik na tayo sa baryo. Bukas, akong mag-aalaga sa'yo. Ma, nahanap ko sa dance theater ang isang trabaho bilang tagapag-alaga. Hindi na ako makakatalon sa sayaw. Gusto kong magtrabaho at mag-aral na 1 taon. Magkamit ng magandang universidad. Magiging guro ako. Sige, mag-aral ng kolehiyo. Ngunit, hindi mo na kailangan magtrabaho. Noong una, yung pera na binigay nila sa akin, sa'yo na. Gawin mo na ang gusto mong gawin. Sana, maging masaya ka at masigla araw-araw. Ma, sana ikaw din maging masaya at masigla araw-araw. Salamat sa pagrespeto sa aking mga desisyon. Yeko, narinig ko na nasaktan ka at hindi ka na makakapagtanghal. Nakakalungkot. Talagang may talento ka. Natutuwa kong napansin mo. Nasisiyahan na ako. Talagang gusto ko rin sana magtrabaho na may kinalaman sa sayaw. Kaya lang, ngayon... Hello? Mrs. Zhang, bukas na ang ball ng mask dance. Kailangan mo dalhin ang anak mo. Ang batang iyon ay maganda at may katawan. Pagkatapos kong tulungan siya, tsak na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Mukhang may gusto siya kay Sensha. Walang hiya. Magdamdam ka na lang. Pero ang mga Shen, malaki ang impluwensya sa industriya. Huwag mo siyang bastusin at natatakot na makakaapekto sa pag-unlad ni Sensha. Yeko, tingnan mo. Dumating ng pagkakataon. Ngayon ay ang selebrasyon ng mass dancer. Tara, sumama ka sa akin. Makikilala mong mga malalaking tao sa industriya. Magkakatulong ito sa iyong pag-unlad. Ako? Kung pupunta ako doon, mapapahiya ako. Walang problema. Huwag kang mag-alala. Papagandahin kong itsura mo. Pasensya na, lihi ko. Tanging handaan lang at baka mag-inom ng konti. Hindi naman yata magkakaroon ng problema. Ginagawa ko ito para sa anak ko. Wala akong magawa, pero ipagpapalakas kita. Ang ganda. Ang damit na ito, parang itong isinod ni Sensha nung nanalo siya, hindi ba? Kung isuot ko, masyado bang hindi maganda?
Walang problema. Marami namang damit si Shensha. Isuot mo lang ito para magmukhang maganda. Salamat, Mrs. Zhang. Unang bisis ko pang magsuot ng ganitong kagandang damit. Napakabait mo sa akin. Kung sana, ikaw na lang ang mama ko. Ang saya siguro. Mrs. Zhang? Maganda. Tara na. Ginoong Shen, isang toast po. Hello? Hello, kumusta si Liu Yawen? Kasamahan niya ako. Matagal na po siyang hindi pumapasok. Hindi namin siya makontak. Alam niyo po ba kung nasan siya? Lalabas na ako sandali. Halika, samahan mo ako. Mag-inom tayo. Ikaw ay magandang tao. Pero sa industriya ng sayaw, kung gusto mong sumikat, hindi sapat ang magaling ka lang sumayaw. Kailangan ng may tutulong sa'yo. Para magtagumpay ka. Ginoong Chen, inumin niyo po ito. Halika, inom tayo. Ginoong Chen, lalabas lang ako sandali. Ha? Bakit ka aalis? Halika. Inumin mo. Kung ayaw mong uminom, magbayad ka! Pinapalakas ko pa ang tono ko sa'yo! Uminom ka! Tumatawag ka pa kay Zhang Renmei! Kung siyang nagpapapasok sa'yo dito sa kwarto, wala na makakatagal sa'yo mula sa kama ko. Tama na! Shensha, ayos ka lang ba? Oyang! Iko? Bakit ikaw? Ikaw ang nagdala sa kanya, tama ba? Hinahanap mo ba ang kamatayan? Wag! Hindi ko siya gusto. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Sige. Sige, i-report ko na lang. Kung may update kayo, kung may anumang balita, mangyaring makipag-ugnayan sa akin agad. Sige. Pumunta ako dito sa dance theater para hanapin si Shengxia. Sabi ng iba, gusto niyong pahinain si Shengxia. Hindi ako kampante, kaya dumating ako agad. Sabihin mo sa nanay ko na nagbenta ng anak para magtagumpay. Hindi ko iniisip na ikaw pala. Kaya pala si Mrs. Zhang, pinapasuot ako ng damit at maskara na ginamit ni Shengxia nung nanalo siya. Naglakas loob siya! Kay Shengxia, magagawa mo ito? Ano bang klaseng ugali ang meron sa'yo, hayop ka? Wag. Nagbibiro lang ako. Kung malaman ko ulit na may masamang intensyon ka sa mga babae, ihahatid kita sa presinto. Pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo. Huwag mong gawin kasinungalingan ito. May ebidensya ka ba? Gusto mong sumikat? Hindi sapat ang magaling kang sumayaw. Kailangan na may tutulong sa'yo para magtagumpay ka. Umalis ka na! Ma, bakit mo ginawa ito? Haoyang,
Mali ang pagkakaintindi mo. Ginawa ko lang ito para protektahan ang kapatid mo. Si Sheng siya ang anak mo. Si Yiko ay anak din ng iba. Bata pa kami. Tinuruan mo na kami na maging tapat at magpakatino. Pero ikaw... Tara na. Saan ka pupunta? Kahit saan. Basta't makaalis lang ako sa inyong makasariling pamamaraan. Ito'y pansamantalang hakbang lang. Kung hindi dahil tumawa ang kasama ng ama mo, magtatagal ako sa kanya. Hindi ko papalampasin si Shenzong na gawin ito. Ikaw pa rin ang nagpapaliwanag. Ang tunay na problema. Alam mo na may posibleng panganib pero pinili mo pa rin siyang ipagpalit kaysa sa kapatid ko. Hindi ba't mali ito? Mula sa simula, hindi dapat ito nangyari. Mrs. Zhang, matagal ko nang iginagalang ka. Nang personal mong ibinigay sa akin ang damit na ito. Sa isang sandali, naisip ko sanang ikaw na lang sana ang mama ko. Tara na. Anong ginagawa mo? Bakit mo tinatapon mga gamit ko? Binili na ang lugar na ito. Tulungan mo kung kunin ang gamit mo para makaalis ka na. Ayon sa batas, ang pagbebenta ay hindi nakakabasik ng pag-upa at wala kong utang na renta. Kung may lakas ka, magdemanda ka. Mababa nga lang ang renta mo at may mukha ka pang magturo ng leksyon. Inuupa lang sa inyong mga mahihirap. Malas naman. Ikaw? Hayang? Ano nangyari sa'yo? Bakit? Bakit ganito ka? May sakit ka ba? Itong buwan na lang, kung hindi pa makahanap ng tamang donor. Huling beses na nagpadala ng mensahe si Yawen ay 3 araw nang nakaraan. Akala ko ay nasa ibang bansa siya. Pero ngayon ko lang nalaman na hindi siya ipinadala sa ibang bansa ng kanyang trabaho. Kailan ang huling beses na nakita mo siya? Saan at kailan? Noong 3 araw na nakalipas, sa umaga, inihatay niya ko sa theater. Tapos hindi na kami nagkita ulit. Ikaw, Ako rin, 3 araw nang nakaraan. Pagkatapos kong matulungan ang papa ko, hindi na kami nagkaroon ng kontak. Hindi ko alam. Mamang pulis, may nangyari ba sa asawa ko? huwag po kayong mag-alala. Mag-iimbestiga kami agad. Makipagtulungan po kayo sa amin at sa pamilya. Kailangan niyo po bang imbestigahan kami? Huwag kayong mag-alala. Normal lang ang proseso. Lahat ng may kinalaman sa mga nawawalang tao ay aming sisiyatin. Hindi ako nag-aalala. Baka mawalan tayo ng oras at mawalan ng pagkakataon. May iba pa bang pamilya? Walang anak ko sa bahay. Pagbalik niya, ipinapakiusap ko na makipag-ugnayan siya agad sa inyo. Kung may mangyari man, makikipag-ugnayan ako sa inyo. Ma, ipahig ka na lang ba na dalhin ni Kuya si Lihiko? At hindi pa sinasagot ang tawag mo? Tama nga sinabi ng kuya mo. Talaga nga akong naging makasarili. Sana hindi kita binigo. Lihiko, talaga ba gusto mo agawin ng kuya ko?